Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. And minsan pa po ngayong hapon, tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Welcome po muli sa gawain po ng Panginoon dito po sa Daily Live Bible Study po natin sa Rema Fields. Ako nga po pala si Maria Con Pahikulay at kasalukuyan po akong nakadeploy dito po sa La Paz, Tarlac. Yan, marami na po tayong pinag-aralan na itinuro po sa atin ng ating mga pastor, ito pong nagdaang mga araw. Ano po, at ang topic po na tinatalakay po natin ngayong linggo pong ito ay 10 signs you're a lukewarm Christian in this generation and how to change. Alam niyo po, ito po ay 10 at ang 8 po ay tinalakay na po ng ating mga pastor. Sabi po sa Revelation chapter 3 verse 16 sa Amplified Version po, sabi niya dito, "So because you are lukewarm or spiritually useless and neither hot nor cold, I will vomit you out of my mouth, rejecting you with disgust." Sa paningin po ng Diyos, kapag ikaw ay lukewarm, sabi niya dito, useless ka. Kasi nga, ang sabi po dito sa Amplified Version, spiritually useless kapag ikaw po ay lukewarm or maligamgam. At hindi ka magagamit ng Diyos. At isusuka kita, ang sabi po ng Panginoon, ire-reject ka ng Diyos dahil ayaw ng Diyos na ikaw ay lukewarm. Pag sinabi po nating lukewarm, kagaya po ng itinuro sa atin ng ating mga pastor, ito po ay hindi ka mainit o hindi ka rin malamig. Pero bakit sinabi ng Diyos na mas mabuti ang malamig o mainit kaysa maligamgam? Alam niyo po, ang mainit o malamig ay may malinaw na estado or may malinaw sila na state. Sila ay malamig or sila ay mainit. Pero kapag sinabi pong lukewarm, ito po ay neutral. Ibig sabihin, hindi ka mainit, hindi ka malamig. Ibig sabihin, maligamgam ka, nandun ka sa gitna. At ito po yung ayaw ng Lord. Ayaw ng Lord na ikaw ay nandun sa neutral state. Ang lukewarm ay dangerous. Bakit po? Dahil akala mo okay ka, hindi na pala. So ngayon pong hapon, pag-aralan po natin ang 9 at 10 na kukumpleto po dito po sa 10 signs you're a lukewarm Christian in this generation and how to change. Number 9 po, you rarely think about eternity. Most of your attention is on building a comfortable life instead of living for God's kingdom. Question: kung alam mong maikli lang ang buhay, saan mo gustong gamitin ang buhay na ipinagkaloob sa'yo ng Diyos? Yung sa sarili po natin, sagutin natin. Alam natin na maikli lang ang buhay, pero saan natin gustong gamitin ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Sabi po dito sa Colossus chapter 3 verse 2, "Set your mind and keep focused habitually on the things above, the heavenly things, not on things that are on earth, which have only temporal value." Alam niyo po, hindi masamang mag-build tayo ng buhay na para sa atin ay komportable. Hindi po masama na mag-build tayo ng buhay na masaya or buhay na maginhawa. Pero alam niyo po, hindi rin masama na magkaroon tayo ng bahay, ng trabaho, ng iba't ibang mga plano. Pero alam niyo po, ang danger po dito is when earthly things become more important than eternal things. Nagpaplano tayo sa buhay. Amen po. Dito sa mundo, nagpaplano tayo, pero hindi natin naiisip yung eternity or yung eternal life or yung buhay after this life. Kaya nga po, ang sabi niya dito, masasabi mo, mga senyales na ikaw ay lukewarm or maligamgam ka na, hindi ka na mainit, hindi ka na malamig. Ang sabi niya dito, you rarely think about eternity. Hindi mo na iniisip yung eternal. Sabi nga po, yung life after ng buhay natin dito sa mundo. We just let the day pass by na wala tayong nagagawang paglilingkod.
So sa araw-araw po ng buhay natin, paano ba yung paglilingkod na ginagawa po natin? Ito ba ay paglilingkod na naaayon sa puso natin or paglilingkod na napipilitan lang? At ang focus na ng mga lukewarm Christian ay ang sarili nila. How they will survive without even thinking what would Jesus feel. Ito pong mga lukewarm Christian, ito po yung mga taong wala nang pakialam sa kung ano yung mararamdaman ng Diyos sa kanila. Kaya nga, ang sabi niya dito, ang focus lang nila ay yung sarili nila. They rarely think dun sa eternity. Amen po. Ang mga lukewarm Christian, nagfo-focus sila sa temporary things. They forget, nakakalimutan nila na earth is just temporary, eternity is forever. Amen po. Yung mga bagay na meron po tayo dito sa mundo, they will fade away. Ibig sabihin, mawawala, maglalaho, matatapos. But one thing is for sure, what we do for God's kingdom has eternal value. Yung ginagawa po natin dito sa mundo, actually po, mawawala yan, matatapos. Yung bahay na ipinatayo mo, guguho yan. Yung trabaho mo, maaaring mawala yan. Pero alam niyo po, one thing is for sure, ang hindi mawawala ay yung anuman, yung ginagawa natin sa kingdom. Ano yung paglilingkod na ginagawa natin sa Diyos. Amen po. Pero, sabi nga, kapag ikaw ay lukewarm, you rarely think on eternity. Pero, paano mo ito babaguhin? How to change it? If you rarely think about eternity, sabi nga po, do the opposite. Live with eternity in mind. Amen po. Ibig sabihin, mas magkakaroon ka dapat ng time to serve God. Every moment is an opportunity to serve Him. Ang priority mo na ay hindi na ang mga bagay sa mundo, kundi ang priority mo na kung ano yung gusto ng Diyos. Amen po. Alam niyo po, kagaya po ng binasa ko po kanina sa Revelation chapter 3 verse 16, at ito din po yung sinasabi po sa atin ng ating mga pastor, ito pong nagdaang araw. Alam niyo po, ayaw ng Diyos na tayo po ay maligamgam. Ayaw ng Diyos na hindi natin siya priority. Ayaw ng Diyos na hindi natin siya inuuna. Kaya nga po, sabi niya dito, ituon mo ang iyong paningin hindi dun sa makamundong bagay, kundi ituon mo ang iyong paningin dun sa, sabi nga po, on heavenly things. Amen po. Hindi doon sa eternal, hindi po doon sa temporal value, doon sa temporary lang. Kasi anything po dito sa mundong ito ay temporary lang. Pero ang mithiin po natin ay yung eternity. Amen po, yung heavenly things. Amen po, yung sabi nga po, focused habitually on things above. Amen po. Ibig sabihin, sabi ko nga po kanina, kung ikaw, if you rarely think about eternity, do the opposite. Live with eternity in mind. Amen po. At dito naman po sa pang-last, sa pang-number 10 po, na signs that you are a lukewarm Christian in this generation. Number 10, you no longer feel convicted when you drift from God. Kapag sinabi pong drift from God, ibig sabihin po nito, unti-unting paglayo sa Diyos. Hindi siya agaran, kundi mabagal at unti-unti. To drift from God is to gradually lose your closeness, sensitivity, and dependence on Him, not because you intentionally decided to live, but because you slowly stopped drawing near. Ibig sabihin, sabi niya dito, kapag sinabing drift from God, ibig sabihin, unti-unti ka or sabi niya dito, hindi agaran, kundi unti-unti ka na lumalayo sa Diyos. Kaya nga sabi niya dito, hindi ito gradually, kundi unti-unti kang nawawala ng closeness, unti-unti kang nawawala ng dependence sa Lord, unti-unti kang nawawala ng sensitivity sa Diyos. Kaya nga sabi niya dito, hindi ito intentionally, kundi ang sabi niya dito, you slowly stop drawing near. Paunti-unti kang lumalayo sa Panginoon. Paunti-unti kang tumitigil na lumapit sa Diyos. Ibig sabihin, normal na lang sa'yo na malayo ka sa Diyos. Amen po.
Kasi bakit? Sabi nga niya dito, you no longer feel convicted when you drift from God. Wala ka nang pakialam kung na-honor mo pa ba ang Diyos, kung natutuwa pa ba sa'yo ang Diyos o hindi, wala ka nang pakialam. Bakit? Hindi ka na nako-convict. Ibig sabihin, ikaw po ay lukewarm na. Ikaw ay maligamgam na. So, sabi nga, wala ka nang pakialam kung na-honor mo, kung napaglilingkuran mo ang Diyos, o hindi. So, ano ang kaibahan natin sa unbeliever pag ganito ang attitude natin, kapag ganito ang ugali natin? Ano ang kaibahan natin sa unbeliever? Hindi po ba we are starting to act like them kapag ikaw ay wala nang pakialam sa conviction, kapag hindi ka na nako-convict, kapag hindi ka na nakikinig, kapag hindi ka na sensitibo, amen po, ano ang pinagkaiba natin sa mga taong malayo sa Diyos? Ano ang pinagkaiba natin dun sa mga tao na dun sa mga hindi mananampalataya, dun sa mga unbeliever? Kaya nga sabi niya dito, kapag ikaw ay lukewarm na, masasabi mong lukewarm ang isang Kristiyano kapag siya ay hindi na niya nararamdaman, hindi na siya nako-convict, okay na lang sa kanya kahit malayo siya sa Diyos o hindi. Alam niyo po, hindi ka nga ganap na rebellious, pero hindi ka na rin passionate sa ginagawa mong paglilingkod. Amen po. Kagaya po ng sinabi ng nakasulat sa Revelation chapter 2 verse 4 hanggang 5. Sabi niya po doon, iniwan mo na ang dati mong pag-ibig sa akin. Ibig sabihin, wala na yung first love natin sa Diyos. Wala na yung first love mo sa Diyos kapag ikaw ay lukewarm. Amen. Yung dati kang mainit, ngayon maligamgam ka na. Yung dati kang sayang-saya sa paglilingkod sa Panginoon, ngayon wala na yung init, kundi maligamgam ka na. Amen po. Ang pinaka nakakatakot, ang sabi nga po at paulit-ulit na sinasabi sa atin ng ating mga pastor, ang pinaka nakakatakot po bilang mga Kristiyano ay yung hindi ka na nako-convict. Amen po ba? Hindi mo na napapansin na unti-unti ka nang nalalayo sa Diyos kasi sanay ka na wala siya. Alam niyo po, kapag nasanay ka na wala ka doon sa presensya ng Diyos, sabi nga po, magiging normal na lang sa'yo na malayo ka. Amen po. Wherein, sabi nga, dapat masanay tayo na lagi tayong nandun sa presensya ng Panginoon at ramdam na ramdam mo kapag ang Diyos ay galit sa'yo or ang Diyos ay hindi natutuwa sa'yo. Bakit? Kasi close kayo. Amen po. Ang hinihingi sa atin ng Diyos ay yung closeness natin sa Kanya. Pero kapag ikaw ay lukewarm or maligamgam na Kristiyano, ang sabi nga niya dito, nawawala, nag-i-start ka na mag-drift from God. Ibig sabihin, lumayo sa Diyos. Bakit? Lukewarm ka na. Amen po. Sabi nga, hindi ka na nako-convict. Hindi mo na napapansin na unti-unti ka nang nalalayo sa Diyos kasi sanay ka na nawala siya. Pero, paano po ito aayusin? Paano po ito mababago? Praise the Lord. Kasi meron pa pong paraan. Kung ikaw ay lukewarm at hindi mo na naririnig ang conviction ng Lord kasi wala ka nang pakialam. Sabi niya, meron pang paraan para baguhin ito. Meron pang paraan para makuha ito. Sabi niya dito, don't ignore His conviction. It's a proof that He's still calling you back. Sabi niya, wag mong i-ignore yung conviction ng Lord sa'yo, yung pangungusap ng Lord sa'yo. Halimbawa, may ginawa kang hindi maganda. Alam niyo po, i-convict ka ng Lord at wag mo itong i-ignore. Amen po. Wag mo itong ipagsawalang bahala. Kundi ang sabi niya dito, it's a proof that He's still calling you back. Minsan, tayong mga Kristiyano, kapag nanlalamig o kapag lukewarm na, sabi niya, wala ka nang pakialam. Amen po kung malayo ka man o hindi. Pero alam niyo po, ang Diyos, meron siyang laging paraan to call you back. Amen po. Hindi ka iiwan ng Diyos. Always may way siya para tawagin ka. Always may way siya para bumalik ka. Amen po. At wag mong isang tabi ang muling pagtawag ng Diyos sa iyo. Sabi niya, God's conviction is God's mercy. Amen po. At sabi niya dito, signs na ikaw ay lukewarm na, you no longer feel convicted when you drift from God. Wala na lang sa iyo. Alam niyo po, wag nating gawing bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod ng Panginoon, wag nating gawing normal na tayo po ay malayo sa Panginoon. Na tayo ay hindi mainit. Amen po. Wag tayong sumabay sa panahon na pabago-bago. Minsan mainit, minsan malamig. Sabi nga po, wag tayong sumabay doon sa panahon, kundi this time,
sa 10 na pag-aralan natin etong week na to about sa mga senyales na na ang isang Kristiyano ay lukewarm o maligamgam sa henerasyon po na ito. Doon sa mga nabanggit po, nandun ka ba? Doon sa mga nabanggit, alin ka doon? At kung meron ka isa man sa mga bagay na yun, sabi nga niya, lukewarm ka na. At it's time para ayusin. This time, i-check po natin yung sarili natin. Maligamgam na ba ako? Ang love ko ba sa Lord at ang paglilingkod ko ba sa Lord ay kagaya ng dati o may nagbago na? Yung dating on fire pa rin ba ngayon? I-check po natin yung sarili po natin. Huwag kang manatiling maligamgam, bumalik ka sa apoy ng paglilingkod. Amen po. Ignite your fire. Ibig sabihin, pag-alabi natin yung apoy ng paglilingkod, yung pag-alabi natin yung pag-ibig sa heart po natin kasi hindi ka magagamit totally ng Diyos kung ikaw ay lukewarm. Kung ikaw ay hindi mainit sa Panginoon. Amen po. At balikan mo ang prayer, balikan mo ang word of God, balikan mo ang first love mo sa Diyos, balikan mo yung dati mong ginagawa. Amen po. At hindi pa po ito yung huling pagkakataon. Hindi pa ito yung chance para lumayo tayo. Hindi pa huli ang lahat. Amen po. Sabi nga niya, don't ignore His call. He is calling you back. Kung meron tayong mga kakilala na nanlalamig or maligamgam, sabihin mo sa Kanya, He is calling you back. God is calling you back. Amen po. At hindi hinahanap ng Diyos ang perfect na Kristiyano. Hinahanap niya ang pusong fully surrendered sa Kanya. Amen po. So, yun po yung mga signs na ang isang Kristiyano ay lukewarm na at wag nating hayaan na tayo ay naligamgam, tayo ay hindi mainit sa Panginoon. Kaya ikaw na nakakaramdam ng pandalamig, ikaw na nakakaramdam ng lukewarm, yes, nandito ka sa paglilingkod pero wala na yung passion sa heart mo, ikaw na nakakaramdam ng hindi na masyadong malakas na apoy ng paglilingkod sa Panginoon, He is calling you back. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, patuloy na nagpapasalamat kami sa pagkakataon na makapag-aral ng salita mo. O Diyos, patuloy na ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bawat isang nakikinig, Panginoon. Lord, yung mga lukewarm Christian, yung mga nanlalamig, yung mga tao na nawalan na ng gana sa paglilingkod, patuloy, Panginoon, na tulungan mo ang bawat isa na makabalik sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin na lalapit na ang iyong pagbabalik. Kaya naman, Panginoon, dalangin namin na kami ay madatnan mo, O Diyos, na tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nanlalamig sa iyo, nalulungkot, Panginoon, nawawala ng gana sa paglilingkod, nagnanais na umalis, Panginoon, at bumitaw ng pananampalataya sa iyo. Patuloy, Panginoon, na i-ignite mo yung fire ng bawat isa sa amin, Panginoon. Pag-alabin mo yung apoy sa aming mga puso nang sa gayon, hindi kami lumamig, hindi kami maging maligamgam. Sa halip, Panginoon, manatili ang apoy sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, patuloy na dalangin namin, O Diyos, na kami ay maging isang Kristiyano, Panginoon, na merong banal na pagkatakot sa iyo at hindi malalayo sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Embrace mo ang bawat isa sa amin. Yakapin mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan at kabanalan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa bawat isa po sa atin. God bless po.